Nanindigan po kasi yung palasyo na in control ang gobyerno sa gitna po ng krisis sa langis. Kaya gid po ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa oras para magdeklara ng national emergency si Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa niya, iwasan ang fear-mongering o tila pananakot sa publiko. Ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang ayuda payout site nga kanina, no, ay tinitiyak niya na lagi nakabantay ang gobyerno para tumulong sa lahat ng apektadong Pilipino. Matandaang na nawagan si TUCP Party List Representative Raymond Democrito na ilagay under state of national emergency ang bansa para ma-regulate po ng gobyerno ang industriya ng langis. So pakinggan muna natin yung mga sinabi po ng ating mga opisyal. Let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control. In control of the situation. Ang susunod po na payouts ay para sa 261,156 TNVs drivers, motorcycle taxi drivers, bus drivers, and jeepney drivers sa Metro Manila. After Holy Week ay masisimulan po ang pagbibigay naman po ng ayuda sa labas po ng Metro Manila. Bibigay din po at magdidistribute ng 10 kilos of rice every other month for the entire year to the middle-class workers and vulnerable families. Nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan at talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pang darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Okay. So yan ang mga sinasabi ng gobyerno. Kasi parang dapat magtrabaho talaga sila for us. Pero kasi kahapon pinag-usapan natin na meron bang kudeta. Ay, oo. Pero Natinay naman nila. Yung nakasalubong natin sa ano sabi? tinanong ko talaga Ano sabi? Sa ngiti, aside from ngiti, sinabi na kung meron man hindi daw nanggagaling sa kampo nila. Oh. Okay. Sabi ko, hindi, meron daw third force. Oh. Ay, ganun. Third force, sabi ko gano'n. Ano yung third force na yan na nagpaplano na na maging parang taga-sulong ng pagbabago kung meron mang magbabago sa gobyerno. Oo. Ngiti lang eh. Mm. Pero yun nga, kaya umiinit yung usapin na yan aside from yung mga chismis na rinig natin sa kanyang mga security sa paligid ng Malacanang lately. Yes. Dahil nga nag-birthday si General Browner eh. Oh, Alam ko okay. birthday niya, kung hindi man Oh. today, basta itong March ang birthday niya. Baka iniisip na kasi magpapalit ng liderato. So, di ba kapag may nagpapalit ng liderato lalo na sa defense natin, parang iniisipan agad ng intriga, no? Pero hindi, ano pa daw, hanggang July pa naman daw si General Brown. Okay. Hanggang Malinaw. mag-retire. Hanggang mag-retire. Oo. So, pero alisto lang din tayo, no?